Sa akin, mas gusto ko na si Escudero kaysa kay Sherwin Gatchalian. Kasi si Sherwin Gatchalian, magiging Risa Ontiveros Part 2 yan. Is Escudero. So if ever man na makakuha sila ng posisyon, mababaliwala yung kanilang inaprubahan na rules, attorney? Oh, syempre, kung magdedesisyon ng korte, hindi mababago yung katotohanan na si Sherwin Gatchalian na talaga ang Senate President, no? At yung mga na talaga ngayon mga committee chairpersons, sila na ngayon talaga ang chairpersons, no? Kaya nga sinasabi ko, makakakuha rin naman pala sila ng boto, ba't di pa nila inantay? Pero kung magdedesisyon at ito ay magiging pabor doon sa petition ni Senator Cayetano, mababaliwala lahat ng gawain nung senador ng Senado nung walang quorum. Kasi ang quorum naman talaga sa aking palagay ay 30, no? Majority of all members. So pati yung kanilang pinagbotohan na magiging presiding officer po pwedeng maapektuhan. Bagamat kung tatanungin mo ko, di hamak na mas mabuti na si Senator Chis Escudero na ang maging presiding officer kaya kay Sherwin Gatchalian na wala talagang ideya kung anong sinasabi ng laws of evidence. Opo. Ikaw ba anong masasabi mo na possible si Escudero yung mag-preside? Ano ang nakikita mo dito na pros and cons? Well, sa akin, mas gusto ko na si Escudero kaysa kay Sherwin Gatchalian. Kasi si Sherwin Gatchalian, magiging Risa Ontiveros Part 2 yan. Meron niyang nasa ear niya, nasa tenga niya na earplugs at ang magdidesisyon ay mga staff na wala namang mandato ng taong bayan dahil hindi nga niya alam kung paano mag-rule kapag merong objection na ginawa isang abogado. No? Alam mo, ang evidence hindi lang pinag-aaralan. Yan talaga ay dapat magkaroon ka ng karanasan, no? Na mahabang karanasan para talaga maintindihan mo kung bakit napakabuti ng rules of evidence at talagang hindi lulusot ang kasilunganungan under the rules of evidence. Pero dapat talaga karanasan bukod pa doon sa pinag-aralan ng rules of evidence. So sa akin, di hamak, mas mabuti na si Chis Escudero kaysa kay Sherwin Gatchalian. Opo, dito naman po tayo sa mga umuugong or ano ba to, pinalulutang nila na posibleng ibaba yung threshold sa pagiging guilty, yung bilang ng mga boto para maging guilty ang isang ma-convict ang isang opisyal na ini-impeach, attorney? Well, may track record na kasi itong BBM Senate na talagang babaguhin nila ang nakasaad sa saligang batas para pumabor sa nila. At dahil sigurado naman ako itong BBM Senate ay nais matanggal sa posisyon si BP Sara para mapatawag rin ng parusa ng permanent disqualification from public office, gagawin nilang lahat ng mga pamamaraan. Kaya nga, ngayon pa lang, nagsasalita na yung mga nasa mababang kapulungan na hindi dapat makaboto yung mga suspendido, no? At hindi ako magtataka kung kasama na rin dun sa magiging decision nila, tanggalin sa base ng computation ng 2/3 para matanggal si BP Sara, tatanggalin yung mga gaya ni Batu de la Rosa, Jinggoy Estrada, at kung ipapahuli nga sa ICC, si Bongo, pati na si Bongo. At nandyan pa rin yung possibility na ipakulungan nila si Senator Marcoleta, bagamat sa tingin ko ngayon, hindi na nga mapapakulong itong si Escudero at saka si Villanueva dahil kasapi na sila ng Malacanang Senate.